Maaari pong itaas inyong kanang kamay at sumunod sa akin. Ako si, bangkitin ang inyong pangalan, ng Bureau of Fire Protection na inirang itinalaga sa katungkulan bilang Fire Inspector ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyan at mga iba pang pagkaraan nito'y gagambanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na tunay na nananalig at tatalima ako rito na susundin ko ang batas, mga kautosang legal at mga dekretong pinaiiral na mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasiyan nawa ako ng Diyos. Congratulations. Thank you, sir. Honorable Jussie Manalastas Robredo, Secretary, Department of the Interior and Local Government, will now introduce our guest of honor and speaker. Mga kababayan, ang ating pong ipinagmamalaki at ginagalang Pangulo, His Excellency President Benigno S. Aquino III. Damaga po, maupo tayo lahat. Regimental Commander, kindly give the order for Tikas Pahinga. Sinagtala class, I think, is also entitled to Tikas Pahinga. Vice President Jojo Binay, Secretary Jesse Robredo, Attorney Ruben Platon, Police Director General Nicanor Bartolome, Jail Director Rosenda Dial, Fire Chief Superintendent Samuel Perez, Police Senior Superintendent Nestor Fahura, Governor John Vic Remulla, Congressman June Abaya, Mayor Bambol Tolentino, Mayor Tic Aguinaldo, Auntie Ting Ting, Honorable Foreign Police Attaches present, Honorable Local Government Officials, graduates of PNPA Sinagtala Class of 2012, parents and family of the graduates of PNPA Sinagtala Class 2012, Corps of Cadets of the PNPA, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Hayaan po ninyong simulan ko ang aking talumpati sa mungkahi ng isang dating hepe ng PNP nang siya ay nanunungkulan pa. Na hanggang ngayon ay hindi ko po sigurado kung pabiro niyang sinabi. Sabi po niya nung araw, dahil parang wala raw kalaban-laban ng ating mga detachment sa mga rebelde at paulit-ulit na ang pag-atake ng mga armadong grupo sa ating po mga presinto, detachment, para magnakaw ng mga baril at bala, ang naging instant solution ng ating butihing hepe ay kung nagiging magnet lang ng mga rebelde ang armas nila, bigyan na lang kaya natin ng mga batuta ang mga pulis para tumigil na ang mga pagsalakay. Kaya nga hanggang ngayon po, hindi ko alam kung nagbibiro o seryoso siya. Ang tanong, kung sundin natin ang ganitong payo, hindi ba't parang ang kapulisan na rin mismo ang sumuko sa masasamang elemento? Hindi ba't sa halip na patatagin ang kanilang gamit at kaalaman, tila tinanggalan pa natin sila ng kakayahan na ipagtanggol ang taong bayan? Iba na nga po ang kwento sa kasalukuyan. Kaliwat kanan po ang patunay na talagang matindi at lumalaban ang ating pong kapulisan sa kasalukuyan. At talagang nakahanda na silang tuparin ang kanilang tungkulin sa bayan. Isang halimbawa po rito, si Police Senior Inspector J.G. Demaala ng PNPA Class 2004, kasama ang 13 pulis, pinamunuan niya ang pakikipagbakbakan at pagpapaatras sa humigit kumulang 30 rebeldeng sumalakay sa kanilang istasyon sa Panabo, Davao del Norte noong Marso
2011. Mas kaunti man ang kanilang bilang, hindi umubra kina Police Senior Inspector de Maala ang mga sumalakay na membro ng CPP, NPA, NDF. At tila, pangkaraniwan na nga po ang ganitong pagpapakitang gilas ng ating pong kapulisan. Nariyan din si Senior Inspector Charity Galvez na pinamunuan naman sa pakikipaglaban ang 30 pulis ng sinalakay kanilang estasyon sa Agusan del Sur noong Hulyo 30, 2011. Napatras din ni na Senior Inspector Galvez ang umataking 250 rebelde kahit higit sa 8 beses pa ang bilang na mga kalaban. Nito naman pong Pebrero, sinalakay din ng armadong grupo ang BJMP sa Kidapawan para itakas sa isang preso. Nagpasabog man ang mga rebelde ng rocket-propelled grenade at nagpaputok ng mga high-powered rifles nang ibabaw pa rin ang puwersa ng BJMP. Hindi po ba't kahanga-hanga naman talaga ang pinapakitang gilas ng mga tagapagtanggol ng bayan? Ito na nga po ang nangyayari sa kasalukuyan dahil sa pagtahak natin sa tuwid na daan. Kaya naman sa 220 graduates ang klase nagtala na pinahanday ng PNPA, tularan ninyo ang mga nauna sa inyong patuloy na nagpapamalas ng katapangan at kabayanihan para sa bayan. Sa mga magsisipagtapos ngayon, kumpiyansa akong taas nun ninyong may susuot ang bagong uniforme at may pagmamalaki ang inyong papel sa lipunan. Bilang mga bagong pulis, bombero at warden, may pagmamalaki ninyong bahagi na kayo ng profesyong kinikilala at nirerespeto ng mamamayan. Hindi dahil sa korupsyon o pangungutong, kundi dahil sa inyong sakripisyo at katapatan. May ilan man pong nagdududa sa galing ng ating mga tagapagtanggol at sinasabing baka swerte lang ang lahat ng ito. Ako po ang mangungunang iharap sa kanila, ako po ang mangungunang mag-aharap sa kanila ng mga ebidensya. Isa na nga rito ang patuloy na pagbaba ng crime volume sa buong bansa. Ang crime volume po noong 2009 na dati ay maabot sa mahigit 500,000 nangalahati sa halos 247,000 pagdating ng 2011. Ang dating 2,200 kaso ng karnaping noong 2010, naging 766 na lang o mahigit sa kalahati ang ibinaba nitong 2011. Ang masakit nga alam po, kapag nabiktima ng karnap ang isang sikat na tao, mas pinupuna pa nila ang bilang ng mga natirang kaso kaysa sa mas malaking naibawas na. Di po ba't mas magandang purihin ang ating mga kapulisan na nagsasakripisyo para mapababa ang mga kaso sa halip na magpakulong sa negativismo? Hindi ba't karapat-dapat din silang mailagay sa headline dahil sa matagumpay nilang operasyon kontra karnaping? Bunga po ito ng dedikasyon at malinaw na estratehiya ng ating pong kapulisan. Sa ganitong estado, hindi naman po siguro suntok sa buwan kung umasa tayong mapababa pa ng kalahati ang kaso ng karnaping sa taong ito. Hindi ko na po isa-isain ang mga tagumpay ng ating kapulisan at baka Semana Santa na ay hindi pa kayo ganap na mga graduates. Ang punto ko lang po rito, mapalad kayo dahil magandang pagkakataon ang kasalukuyan para pumasok sa serbisyo. Sa inyong pagtatapos, papasok kayo sa isang sistemang tinitingala at hindi pinagbubulungan dahil sa katiwalian. Tangan na ninyo ang pambihirang oportunidad na makiisa sa pagtahak sa tuwid na landas. Bilang nakakatanda po sa inyo, siguro ng mga 5 hanggang 10 taon, siguro naman ay hindi nyo mamasamain kung magbibigay ako sa inyo ng kaunting payo. Sabi ko nga po, sa mga kabatch ninyong nagtapos sa PMA noong nakaraang linggo, congratulations dahil tapos na rin ang 4 na taong pagbabakasyon ninyo. Panahon na kung kailang paggising nyo. Hindi na mga mental at physical na eksaminasyon ang inyong paghahandaan. Hindi na grado ang sukatan ng inyong kagalingan. At lalo't higit, hindi na kayo nakasentro sa inyong sarili. Tapos na ang practice, tapos na ang pag-aaral ng mga teorya, at haharapin na ninyo ang sangandaan sa totoong lipunan. Paglabas ninyo sa akademya, bubulaga sa inyo ang mga tukso ng katiwalian. Susubukin pahinain ang inyong profesionalismo ng sistemang palakasan at tutumbasan ng limpak-limpak na pera ang inyong dangal at prinsipyo.
Isipin po natin, kapag ang inaasahang magpatupad ng batas ang siya mismong pasimuno ng pag-shortcut sa batas, pihadong mawawalan ng gana ang taong bayan magtiwala dito. Kung may mga utak-wawang pa ring traffic enforcer na imbis na hulihin ang lumabag sa batas trapiko, ay hingi lang na lagay para maareglo ang usapan, magiging usad pagong ang ating pag-asenso. Tandaan po natin, hindi libre ang pagiging kurap. Hayaan po niyo ako magkwento ng bahagi tungkol dyan sa traffic enforcer na nasa isip ko ngayon. Meron po sa sinita. Ang sinabi po, pinaliwanag doon sa sinita ko, ano yung violation? At sinabi ka agad, magse-seminar kayo ng ilang linggo, ang laking abala sa inyo. Baka maganda mag-usap na lang tayo. Sagot po nung sinita, pakitikita na lang po niyo ako. Ang sagot nung nanita, wala po akong ticket dito. Sabi, baka meron ng kasamahan mo, wala po akong kasamahan dito. Baka pwede pumunta lang tayo sa presinto, doon lang ako tikitan. Ang sagot sa kanya, hindi ho ako pwede umalis dito, abandonment of post. Madaling salita, siguro inabot silang kalahati hanggang 1 oras ng pakikipagtalakayan. Yung dapat maayos na trapiko, sila pa ang gumawa ng trapiko. Sa bawat panandaliang ginhawa na mula sa katiwalian, pangmatagalan ng perwisyo nito sa publiko, kapag nagkibit balikat kayo sa masasamang elemento, parang hinayaan ninyo na ring dumami pa ang maagrabyadong Pilipino. Kung sa bawat paglapit sa inyo ng taong bayan, puro depende at saka na lang ang inyong sagot, itinataboy na rin ninyo ang kanilang tiwala at paggalang sa inyong hanay. Ang resulta, ang mga nagpapanggap na tagapagligtas ang kanilang tatakbuhan. Sa halip na tulungan nila kayong sugpuin ng mga kriminal, maaari pa silang kumampi sa mga kalaban ng Estado. At kapag nagpatuloy ang ganito, hindi matatapos ang bakbakan ng Pilipino kontra Pilipino. Pero, kapag tapat sa tungkulin ang nagpapatupad ng batas at ramdam ng mamamayan ang pag-iral ng katarungan, sigurado naman pong sa inyo papanig ang taong bayan. Ang tanong, anong landas ang pipiliing tahakin ng Sinagtala Class of 2012? Magiging biktima ba kayo ng mga kamaliang dumugis noon sa reputasyon ng mga tagapagtanggol ng bayan? Alam ko pong hindi. Alam kong magpapakatatag kayo at lagi ninyong tatandaan, nakakambal ng tinatamasa nating kalayaan, may hinihiling sa ating katapatan at pananagutan. Alam kong hindi masasayang ang mga aral na natutuhan ninyo sa inyong mga magulang, mga guro at sa Philippine National Police Academy. Katahimikan at kapayapaan ang susi ng ating pag-unlad bilang isang bansa. Kung makakaasa ang mga Pilipino na masusunod ang mga batas, na ang bawat mali ay may kabayaran at ang mabuting gawain ay may mabuti ring gantimpala, magiging matibay ang pundasyon ng ating mga sistemang panlipunan. Malinaw po, ang paggawa ng tama ay nagbubunsod ng mas matibay na lipunan na may magandang ekonomiya. Magdudulot ito ng trabaho, ng mas masiglang kaban ng bayan, ng pondo para sa edukasyon, kalusugan at iba programa pa mag-angat sa atin mula sa kahirapan. Nararamdaman na po natin ito ngayon at inyong hanay mismo ay nakikinabang dito. Tulad ng ating pinangako, naitayo na natin ang 21 at 800 na babae sa tulong ng ating Vice President para sa ating kapulisan at kasundaluhan sa pangunguna ng National Housing Authority. Ngayong taon, tuloy-tuloy pa rin ang programang ito kung saan 31,200 na pabahay ang plano at inuumpisahan ng ipatayo. Kasama na po sa mga magiging benepisyaryo nito ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management of Penology, at huwag naman po natin iwan ang Bureau of Corrections sa buong bansa. Nakatutok na rin tayo sa pagtugon sa mga kakulangan sa pagsasanay at kagamitan na inyong hanay para sa mabilis niyong pagresponde sa tawag ng katungkulan. Nitong nakaraang taon, sumailalim sa pagsasanay ang mahigit 37,000 kawani ng PNP, BJMP at BFP. Sa taon namang ito, kasado na ang pagkakaloob natin ng personal protective equipment sa ating pong mga bombero at ang pagbili ng mga karagdagang baril para sa ating mga kapulisan. Patunay lamang ito na kung walang delubyo, mas mapagtutuunan ng gobyerno ang benepisyo at serbisyong para sa inyo. Marami kayong pagsubok na dinaanan bilang mga mag-aral na akademiyang ito. Di biro mga hamon pa ang darating sa inyong buhay sa pagtahak sa larangang pinili ninyo.